Okay, good evening. Doc Chris here, the Scrubby MD. Ay, good day. Di ko alam kung anong oras ka nakikinig. Welcome to the podcast, Doc Chris. Medyo hopefully, mabilis lang to. Sana sa lahat ng nakikinig, sumusubaybay sa videos ko. Nag-enjoy kayo sa mga videos ko kahit medyo hilaw ha. Sorry. Pero ito yung kaya ko eh. Pastime lang naman. So gusto kong mag-provide lang ng medical tips for your consumption, guys, no? So, kung may mga gusto kayong suggestions, pwede rin kami mag-comment kayo. At saka kung ano man yung gusto nyong pag-usapan natin tungkol sa health, pwede rin nyo naman i-message sa akin or ilagay sa comment section. Okay? Siguro maglagay din ako ng email gaya nung nila Sir Vince kung saan nyo pwedeng i-send yung mga suggestions nyo kung gusto nyo gawin yon para at least meron tayong interaction. Now, ang topic ko ngayon, kasi since today is holiday, hindi naman ngayong holiday, pero ngayong buwan, maraming holiday. Last week pa lang, yung December 8, holiday na yon. Pero syempre, yung mga susunod na holiday natin, December 25, I think narinig ko, December 26, holiday ulit. Kasi non-working holiday according to our president. And then, ayusin ko may mic, nakagumanda. And then yun, December 31, Rizal Day, and January 1, which is our New Year. And yan, marami tayong salo-salo, pagkain, inuman. Speaking of inuman, yun ang topic natin tonight, no? Sa mga mahilig uminom. Kasi, cheers to some of my friends na nagipag-gathering last week. Nakita ko naman, nag-enjoy kayo. And, you all deserve a celebration naman. It's a celebration of friendship, and I understand. And it is important to cherish yung mga moments na yun. Ito, di naman to sa kwan. Wala kasi ako dun. Pero okay lang yun. This is a health advice lang naman when it comes to alcohol. No? So, ano ba ang tamang level ng alcohol ang dapat iniinom ng isang tao? So, ang ibig sabihin nun, since nasa rotation ako sa National Poisons this month, mainam din na talakayin natin kung ano ba yung allowable standard drink ng alcohol. Kakaiba ang alam nating alcohol, no? Meron tayo yung distilled spirit, pinaka-paborito nila, gin. Meron din tayo yung brandy. Meron tayo yung whiskey. Meron tayo yung vodka. Meron din tayo beer, craft beer, malt beer, wine, red wine, white wine, yung mga yon. Lahat yun available sa market and commercially available for the holiday. Pero importante, alam naman natin kung ano yung level na pwede natin inumin kada araw para lang healthy. At saka syempre, bawal ang sobra, no? Tingnan nga natin, may article tayo dito sa National Institute of Alcohol and Abuse in Alcoholism. So, ang pag-uusapan natin dito ay ano ba ang standard drink? Pag sinabing standard drink, ang allowable level of alcohol sa isang adult. Siyempre sa adult, I don't encourage children drinking alcohol. And sana sa parents, wag nyong gagawin na patikimin sila ng alak. Pato pa sila. Hindi yun pwede. Okay? So, alcohol on the effect on health. This is from the National Institute of Alcohol, Abuse in Alcoholism. So, ano ba ang standard drink? Many people are surprised to learn that counts as a drink. What counts as a drink? What counts as a drink meaning ano ba yung ilang drinks lang ba ang pwede, no? So the amount of liquor on your glass, can or bottle, that's not necessarily match up
to how much alcohol is actually in your drink. Okay, different types of beer, wine, malt, liquor can have different amounts of alcohol content. For example, light beer has less alcohol than the regular beer. Kita naman sa example. Kaya nga ina-advertise sila ang, well, ayoko magbagay ng brand, pero may light beer, meron din yung regular beer. So, tignan nyo din kung ano yung content na yan. Now, ilan ba dapat ang standard drink sa isang adult? To be specific, ano ba yung standard drink sa isang lalaki at sa isang babae? Halos may pagkakaiba pa rin sila. Okay? So, according to the United States, it's a one standard drink. Okay, one standard drink contains 14 grams of pure alcohol, which is found in, let's say for example, sa beer, 12 ounce. Now, paano mo to i-quantify? May nakikita ka bang beer na 12 ounce sa market? Actually, if you compute mo ang 12 ounce sa market, it's converted to 350 ml or 330 ml. Roughly nandun. Hindi ako magaling sa math, pero alam ko nandun sa level na yun. So, kung si 350 ml, yun yung alak ng beer. Ang pinaka famous dyan, yung Stallion. Pero hindi ko sasabihin kung sino brand yan. Pero yun yung Stallion. Siguro yung Pilsen. Okay. Yun, isa din yun. So, isang bote lang ng regular beer. 12 ounce. Per day. Okay. Oh, per day na yon. Pero wag mo naman sabihin araw-arawin mo yung beer kada araw, no? Di rin maganda yon. So, may problema ka. So, ibig sabihin nun, may pinagdadaanan ka. Okay? Next. So, wine. Kung wine ang pinag-uusapan natin, may red wine, may white wine. 5 ounce of wine. Typically, about 12% alcohol yun. So, take note, the smaller the amount of ounce, the larger yung level of alcohol. Kasi mas concentrated ang wine kaysa sa beer. Mas madali kang matamaan sa wine kaysa sa beer. Okay, sa 5 ounces na yon, kung i-compute natin, hindi ko maalala eh. Punta tayo sa conversion. 5 ounces. 5 ounces 2 ml. That's 147 ml. That's equivalent to 150 ml. Okay, 150 ml. Ano ba pwede natin example? I have a cup here. Siguro yung glass. Gandito. Okay, that's siguro roughly 150 ml. I'm not sure dito kasi parang 500 ml to eh. Hindi ko na pinaplug kung ano man yung basong yun, ha? Okay, so 5 ounces lang of wine. So that's equivalent to, kung ano yung ginagamit natin sa glass ng wine is your flute. Yung flute ang ginagamit sa white wine. That's 1 glass. 1.5 ounce of distilled spirit. Yan, pinaka-paborito nila to. Distilled spirit. Sugarcane spirit. Kung sugarcane spirit, isa lang yan. Yung may angel na lumilipad. No, nabilog, nalapad, na 2x2, na 4 kantos. Okay? Kung yung mga yon, yung gin na yon, okay, yung gin na yon is equivalent lang dapat kada araw ay 1.5 ounce. Kasi medyo mataas ang alcohol content nun. It's 40%. So, 1.5 ounce is equivalent to 1 shot glass. Okay? 1 shot glass yon. So, kung 1 shot glass lang yon, 1.5 fluid ounce is equivalent to only 50 ml or 44 to be exact. 44 ml lang. Konti lang. So, sa kalalakihan, ang allowable, actually,
Kung normal ka lang, wala kang other comorbids, sakit sa liver, ganun. Ideally is 1 to 2 standard drinks. So, isa o to dalawang bote ng beer, wine glass sa dalawa, or 1 to 2 shot glass of your distilled spirit, or your brandy, or your whiskey, or your vodka. 1 shot glass lang. So, yung mga umiinom dyan ng isang bilog kada gabi, well, that's more than 1 shot glass, and medyo harmful yon sa inyong kalusugan. So, make sure na kung napapanood nyo man ito, sana mamulat kayo, no? Na hindi maganda ang iinom ng isang bote na solo. I-share nyo naman. Biro lang. Bawasan nyo. To be better, iwasan nyo. Kasi, ang problem kasi dyan, wala yung inhibitory process ng brain nyo, baka kung ano magawa nyo. Okay? May mga studies kasi tayo na kapag under the influence, mas prone sa hazard. Kita naman yan kapag sa mga motor vehicular accidents. Mostly na nakikita namin sa triage ay lasing. So, yun ang ayaw namin makita. No? Ayaw namin makita sa emergency room kasi dadagdag lang sila sa trauma. And, paano to balik? Yan. Dadagdag lang sila sa number of patients sa ER. So, kung lasing, mas mabuti magpahatid. Ano pa ba? Pag lasing, baka kung ano magawa nyo. Kasi there is also a risk of, let's say, depressed yung tao or hindi naman. May pinagdalaanan. Accidentally, may nagawa siyang hindi niya na-expect, kagaya ng pag-inom din ng iba pang gamot or chemical. Pwede mag-cause ng poisoning. So, ayun ang ayaw natin. Tapos, co-ingestant yung alcohol. Mas mahirap pagkaroon tayo ng problema ganon. Kasi, kailangan ma-admit. No? Ano pa ba? Ayun. Isa din, kapag lasing, baka kung ano masabi mo, baka mag-break kayo ng jowa mo or ng asawa mo. Kasi, di mo alam kung ano yung sinabi mo nung gabing yon. So, ayun natin din mangyari yon. Remember the standard drinks. Madali lang naman. Sa meals, 1 to 2 standard drinks each day. Huwag naman araw-araw. Pero kung meron mang okasyon na iinom, 1 to 2 lang. Okay? Sa females, 1 standard drink. Now, ulitin natin. Ano ba ang equivalence ng isang standard drink? May picture to actually. Ito. Yan. 1 standard drink sa beer, isang can, isang lata ng beer. Pwede na yon para malaking gauge na. Okay? Sa fermented or yung malt beer or craft, 1 glass. Marami yan sa Baguio. Masarap yan. Pero wag araw-arawin. Okay? Sa wine, whether red wine or white wine, okay, 1 glass, 5 ounce to 10 ounce, okay lang. Sa females, at least 5 ounce lang. That is also true to yung brandy, spirits, whiskey, vodka, 1.5 ounce, equivalent to 1 shot glass sa babae. Pero pag sa lalaki, pwedeng 1 to 2. Kaya pag napapansin nyo, kapag sineserve ang mga hard liquids, hindi siya yung liquid lang. Kailangan din may kasamang ice para ma-dilute. At magtagal yung alak at magtagal yung conversation, usapan nyo. Hindi yung walawal, ininumin nyo lahat. Okay? Ngayong darating na Disyembre, syempre, maging responsable sa pag-inom ng mga standard drinks na alak, no?
Isa din, maging responsable sa paggamit ng firecrackers. Maging responsable din sa diet natin. Marami tayong putaing pwedeng ihanda, and marami tayong pagkakataon na pwede tayong mag-drive ng hyperglycemia or diabetes after ng bagong taon. So, ninanais namin maging healthy pa rin ang mga tao, exercise, drink moderately, as in totoong moderation, using the standard guide. Avoid smoking, be safe, okay, as much as possible during the new year para hindi maputukan. And also, syempre, enjoy the holidays. Enjoy the weekends with your family and all. Okay? Sige, hanggang doon lang naman yung video ko. Masyadong wholesome, no? Tingnan natin kung 60 minutes lang ako, bilis lang. Hanggang doon lang. Trinay ko din tong impromptu mic kasi siyempre yung mic ko nasa Cagayan. Hopefully maganda yung output at ma-upload ko agad. Sige, hanggang doon lang. So remember, health is wealth. Wala na akong maisip. Don't forget to like and subscribe. And then sa mga friends ko dyan, thank you guys for supporting me, sa mga ka-armado. And then for those who are viewing the videos, don't forget to subscribe to them also. Yeah, Kabatis Analysis Unit. I am Sean Wayne, Teacher Mark, Pang Rene, Queen Batrinela, Tipapayo, si Paco, no? Ano ba ba na-miss ko? Nung nag-stream. Madami kami. Basta yun. Makikita nyo yun sa Armado. Si Reg Adams. Great voice. Si Mornings with Vince and Ira. Doktora and attorney. And future attorney. Maganda rin pakinggan yun sa umaga. Okay? So, thank you guys for supporting this channel. And hopefully marami akong i-upload. Especially on 2024. With regards to health. And sana hindi kayo magsawa sa akin. Okay? So, see you around, guys. This has been Doc Chris, the Scrubby MD, and I'm signing out.